Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Mag-aaral ng kanyang mga salita. Hayaan po ninyo na bago po tayo magsimula ay umawit tayo, lumapit sa ating Panginoon. Awitan po natin yung Panginoon. Awitin po natin yung siya sa atin yung Jesus. Siya sa atin yung Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa inyo. Magtatapat, sumasamo, tumulog sa harap ng banal niyong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan niyo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa inyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa nga po sa umpisa, siya sa atin niyo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa inyo. Magtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal niyong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan niyo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa inyo, hallelujah, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan niyo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa inyo ay nakamtan ko, aking Jesus. Hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan niyo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa inyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Glory, napakabuti po ninyo, Panginoon. Pagamat hindi kami karapat-dapat na lumapit sa inyo, pinagindapat po ninyo kami. Pagamat hindi po kami karapat-dapat na humarap sa inyo, pinaging dapat po ninyo kami. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ninyo. Sapat ang inyong biyaya. Napakadakila po ninyo sa umaga po na ito. Patuloy na lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba sa inyong harapan. Naman po yung mga nagawa namin kalikuan sa inyong harapan. Dalangin namin yung kapatawaran na nagmumula sa inyo. Ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. At hayaan po ninyo na sa umaga na ito, taglayin po namin ang patuloy na pagsama ninyo. Ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sumagana sa amin po. Maraming salamat, Panginoon. Iniaalay po namin sa inyo yung mga oras na ito, Panginoon. Inihiling din po namin yung kaunawaan na nagmumula sa inyo. Bigay po ninyo sa bawat isa. Lord, ako po na inyong lingkod. Itago po ninyo ako sa inyong likuran. Dalangin ko po, Panginoon, samahan po ninyo ako. Ano man po yung mga salita na maiayag sa umaga na ito, inihiling po namin ang patuloy na pagkilos ninyo at ang inyong basbas. Maraming salamat, O Diyos. Kayo lamang po yung may tataas, mapaparangalan sa aming pong kalagitnaan. Inangkin namin ang pagsama ninyo. Abutin po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin na may pasasalamat, aming Ama. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa.
Tayo po ngayon ay nandirito sa Doropate, UAE. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin na salita ng Panginoon ay makikita po natin sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 18 verse 9 hanggang sa mga sumusunod. Luke chapter 18 verse 9 to 14. Sabi po sa aklat ni Lucas sa verse 9, isinalaysay rin niya ang talinghaga ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Sa verse 9 po muna tayo. Ulitin ko po. Luke chapter 18 verse 9. Ano po yung sabi dito? Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Marami po sa atin, mga kapatid, ang naglilingkod na sa Panginoon at marami din po ang patuloy na nagnanais ng ating dakilang Diyos. Patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. Ang katanungan po natin sa umaga na ito ay, ang paglapit po ba natin sa Panginoon ay totoo? Ang paglapit po ba natin sa Panginoon ay lumalapit tayo dahil para sa Panginoon or para sa ating sarili? Sinasabi po dito sa verse 9, isinalaysay ng Panginoong Hesus yung isang talinghaga sa mga nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matuwid at hinahamak ang iba. Makikita po kapit natin sa Panginoon ay hindi dapat nai-involve yung ibang tao. Ang paglapit sa Panginoon ay hindi dapat hinahaluan ng paghamak sa iba na ginagawa nung unang panahon pa na lumalapit sila sa Panginoon at tinitingnan nila yung kasalanan ng ibang tao na kanila pong nakikita. Yung paglapit po natin sa Panginoon, yung totoong nagtitiwala na nagkamit ng kaligtasan sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi humuhusga ng iba at hindi ginagawang basihan yung bakit si ganito yung ginagawa niya. Christian na siya pero ganito pa rin yung ginagawa niya. At yung iba naman ay ginagaya nila yung ginagawa po nilang basihan, ginagawa po nating basihan yung nagagawa ng iba. Kamali po tayo doon, mga kapatid. Hindi po kinakailangan na maging basihan yung ginagawa ng ibang tao kapag patungkol sa paglapit sa Panginoon. At meron pa pong mga lumalaban, ang tinitingnan po ay yung pagkakamali noong ibang tao na, Lord, nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi po ako matigas ang ulo. Hindi po matigas ang ulo na katulad na ni kapatid na ganito. Mga kapatid, pag dumating po sa ating kaisipan yung ganitong mga bagay ay idalangin natin sa Panginoon. Sapagkat hindi po kalooban ng Panginoon na pagkalalapit tayo sa Kanya ay makakahamak din naman tayo ng ibang tao, ng ibang kapatiran natin na makasalanan o nakakagawa ng pagkakamali. Kaya nga, napakahirap sa simbahan, mapapansin po ninyo yan, mapapansin po natin yan na kapag sa isang simbahan meron pong isang matigas ang ulo. Kung minsan nga po yung mga pastor ay merong dumadating sa point na yung matigas yung ulo na mga miyembro ay idinadalangin na minsan na sige Panginoon, paluin na nga po ninyo yung miyembro namin na ito. Sige nga Panginoon, pero isang bagay yung gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Hindi po dahil sa mayroon tayong ginagawa na kabutihan or meron tayong ginagawa na tama. At
pag lumapit tayo sa Panginoon, yun yung gagawin nating basihan para laban sa ating kapwa. Nagkakamali po tayo doon. Magkaroon daw po tayo ng isang kaisipan na katulad ng sa Panginoon. Isang po, kagandang halimbawa ng Panginoon. Ano po yung kaisipan na yon? Makikita po natin ito sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 3 hanggang sa mga sumusunod. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 3. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ang iba ay higit na mabubuti kaysa inyong sarili. Isang bagay na kinakailangan maging damdamin ng isang lumalapit sa Panginoon, ano po yon? Mayroong kababaan sa kanilang sarili. Napakahirap po na lumapit sa Panginoon na nagmamataas or mayroong pagmamataas sa sarili. Kaya kinakailangan sa Panginoon ay magkaroon din tayo ng pag-iisip na katulad ng sa Panginoong na sa verse 4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. Pag po kasi pumasok yung pagtingin sa sariling kapakanan, mga kapatid, ang mapupunan niya ay yung pagkakamali ng iba. Kapag dumating na sa point na gusto nating iligtas yung sarili natin, kaya nga yung paglapit natin sa Panginoon, katulad po nung nabanggit ko nung una, na lumalapit po ba tayo sa Panginoon dahil lumalapit talaga tayo sa Diyos, or kaya tayo lumalapit sa Diyos ay dahil sa ganang ating sarili lamang. Kaya nga, hindi po lahat ng lumalapit sa Panginoon ay nauunawaan na talagang ang Diyos ang kailangan. May mga lumalapit sa Panginoon dahil merong pangsariling interes lamang. Ano po? Yun po yung nais ng Panginoon na mawala sa lalapit tayo ay hindi natin masyadong tinitingnan yung sarili nating kapakanan, kundi meron pa pong magandang sinabi dito si Apostol Pablo. Sabi po niya, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ang Panginoong Hesus, ang lahat, ano yung ginawa niya? Iniwan niya yung lahat para abutin yung maliliit. Kaya nga mga kapatid, isang bagay na kinakailangan maging na nasa puso natin, alam po ninyo kung ano, na kapag ka merong nagkakamali, na kapag ka merong nagkakasala, ay tayo yung nakakaabot sa kanila. Yung Panginoon ng Hesus naman po noong bumaba siya dito sa lupa, hindi dahil banal na tayo, hindi dahil gumagawa tayo ng katwiran, hindi dahil sumusunod na tayo sa Diyos, kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi kaya niya ginawa yon dahil merong mga dapat na abutin. Meron pong mga inaabot yung Panginoon. Ano po yun? Yung mga makasalanan na nilalait noong nabanggit natin nung Pariseo, nung mapagmataas. Yun yung gustong abutin ng Panginoon. Yung gustong abutin ng Panginoon. Kaya ang paglapit natin sa Panginoon na hindi po kinakailangan na nai-involve yung ibang tao, sapagkat pag dumating sa punto na ginawa nating basihan yung ibang tao, lalo po tayo mahihirapan sa paglapit sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang kaligtasan ay pang sarili na paglapit sa Panginoon. Pagpalang umaga po sa inyo, Pastor Marilo. Ninang po namin sa kasal. Sige po. Sapagkat ang paglapit sa Panginoon ay hindi dahil, kaya nga ang tumitingin sa iba kapag ka lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, wag nawa pong mangyari na dumating sa punto na
maging katitisuran sa atin yung bawat isa, yung ibang tao sa paglapit natin sa Panginoon. Ano po? Kaya pag humarap tayo sa Panginoon, pagdating ng araw, ano po yung gagawin natin? Ano po yung sasabihin natin sa harapan ng Panginoon? Kapag humarap tayo at hindi hinarap, kahatulan na niya. Pwede po ba nating sabihin sa harapan ng Panginoon, si kapatid po na kasi hindi pa siya sumusunod sa inyo naakay tuloy ako Hindi pa po kasi siya yung committed sa inyo. Ayan tuloy, naakay ako. Hindi po natin pwedeng sabihin yon sa harapan ng Panginoon. Kundi hahatulan tayo ng Panginoon bilang tayo. Kaya nga kapag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi natin dapat tinitingnan kung ano po yung nagagawa ng iba. At hindi po yun natin pwedeng gawing basihan kung ano po yung ginagawa ng iba. Na magkaroon daw po tayo ng ganito pag-iisip na katulad ng sa Panginoon na hindi nakikipagpaligsahan doon sa ibang tao, sa ibang kapatiran, sa ibang mga manggagawa o kaya doon sa makasalanan, kundi mayroong kababaang loob at hindi iniisip yung sariling kapakanan kundi yung kapakanan ng iba. Ano pa po yung sinasabi po sa aklat po ng Korinto sa 2 Corinthians chapter 21. Sabi po dito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, nakakilala ng kasalanan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya maging katwiran ng Diyos. Kaya't kung mauunawaan po natin yung talata na ito na ginawa ng ating Panginoong Yesus, yung kasalanan ay inari siya na makasalanan. Kaya nga ang ayaw ng Panginoon na kapag lumalapit tayo sa Kanya, titingin tayo doon sa nagkakasala. Titingin tayo doon sa isang makasalanan sa paglapit. Dahil yung Panginoon na kahit hindi naman niya nakilala yung kasalanan, kahit hindi naman siya nakasalanan, ay inaring na makasalanan para doon sa iba. Kaya wala po tayong kakarapatan o kakayahan na tumingin sa iba sa pagkakamali ng iba. Balik po tayo doon sa binasa natin kanina sa aklat po ni Lucas. Luke chapter simulan po natin sa 10. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Ito na po yung mas ikinumpara niya yung kanyang sarili. Ano pa po yung sabi diyan? Na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalo niya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Ikinumpara niya po yung sarili niya doon sa isa pang lumalapit sa Diyos. Dalawa po silang lumalapit sa Diyos, ngunit yung ginagawa niya ay ibinase niya doon sa isa pang lumalapit sa Panginoon. Kaya nga, uulitin ko po, nakatulad ng sinasabi ko kanina, doon sa ginagawa ng iba kapag lalapit tayo sa Panginoon. Madami ang gumagawa sa Panginoon ngayon at na kung minsan ay nahahamak yung ibang tao. Kapag ginagamit tayo ng Panginoon, mga kapatid, kapag ginagamit na tayo, kapag ginagamit na po kayo or tayo ng Panginoon, wag nawang dadating sa punto ng ating buhay na hahamakin natin yung ilang maliliit
na mga kapatid natin sa pananampalataya dahil sa pagkagamit sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, huwag dadating sa punto ng ating buhay bilang naglilingkod sa Panginoon na hahamakin natin yung iba dahil sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ako, ganito na yung accomplishment ko. Marami na akong naipatayong simbahan, marami po akong Bible study, marami po akong nasisharean, marami na po akong napatanggap. Ito, tatamad-tamad ito. Tatamad-tamad ito sa Panginoon. Hindi masunurin, masuwayin. Ano kayang sasabitin ng kaluluwa nito? Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa paghatol sa mga kapwa natin mananampalataya na lumalapit sa Diyos. Kaya nga, hindi yung ginagawa natin, maging yung paglapit natin sa Panginoon, maging yung paglilingkod natin sa Panginoon, ay hindi dapat lumalapit bilang sa sarili natin. Take note po, kapag po kasi lumapit tayo sa Panginoon na naging self-centered tayo, mga kapatid, alam po ninyo yung mangyayari sa atin. Alam po ninyo yung mararamdaman at mararanasan natin. Kapag ka self-centered ka na lumalapit sa Panginoon, ay hindi po natin mas nakikita or mas napapahalagahan yung pag-ibig ng Panginoon, kundi kung ano lang yung nais natin na gawin sa atin ng Panginoon. At kung minsan yung accomplishment na ginagawa natin para sa Panginoon ay ginagamit pa natin na pagmamalaki para sa Kanya, na parang yung success na tinatamasa natin sa panahon ngayon ay success natin talaga. Success natin na dahil sa pagpapagal natin, dahil sa naging masipag tayo. Opo, kinakailangan po talaga na maging masipag tayo. Pero hindi po dadating sa punto ng buhay natin bilang naglilingkod na ito yung gagamitin natin para ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kung meron tayong dapat ipagmalaki, alam po ninyo kung ano yun? Kahinaan. Kahinaan na ang Panginoon ang naitataas. Kahinaan na kapag dumating sa punto ng buhay natin na alam natin na tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. At kung bakit nagtagumpay ka ay dahil sa Panginoon. Yun po yung kaya nating ipagmalaki. At ang Panginoong Yesus. Pero kung ang ipagmamalaki natin yung na-accomplish natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, baka tinanggap na po natin yung ating gantimpala sa Panginoon. At ipinagmalaki na natin at hinayaan na natin na parangalan na tayo ng mga tao dahil sa mga ginagawa nating accomplishment sa harapan ng mga tao. Kaya hindi po dahil sa dami na nagawa natin yung magiging basihan ng ating kaligtasan at basihan ng kapatawaran natin sa Panginoon, kundi dahil doon sa sincerity ng paglapit. Tingnan niyo po yung pangalawa. Yung sinabi pa po niya, 2 ulit ako nag-aayuno sa verse 12 po. Sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Luke 18 verse 12. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Yung tunay na lumalapit, na kumikilos sa Panginoon ay hindi dapat na naisusumbat yung nagagawa niya sa harapan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan po ito, na yung paglapit at paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi po siya tungkol sa ating sarili. Ulitin ko po, yung paglilingkod at paglapit natin sa Diyos ay hindi dapat maging patungkol sa ating sarili. Kinakailangan na kapag kumikilos tayo, gumagawa sa gawain ng Panginoon, ay nagiging patungkol ito palagi sa Panginoon at hindi po sa ating ganang sarili. Kaya po yung iba pagka hindi na-recognize, kapag hindi nabati yung kanilang mga nagawa, mapapansin po ninyo sa ating sarili, kapag hindi nabati yung ating nagawa na accomplishment na ginawa sa Panginoon at walang nakapuna, wala pong nakapagsabi na ang
Ang galing mo naman magsalita, ang galing mo naman umawit, ang galing mo naman ah, magpatotoo, ang galing mo naman tumugtog. Mga kapatid, kapag hindi nila na-recognize yun, tapos meron tayong nararamdaman na kirot, mag-isip po tayo kung talagang ang paglapit natin at pagpapagamit sa Panginoon ay para sa Panginoon o dahil sa ating sarili lamang. Katulad po ng magbigay po ako ng isang example, katulad po ng isang nagtatrabaho. Kapag ka po nagtatrabaho tayo, hindi po ba, meron tayong tinatawag na babaan lang po natin ng kaunti. Meron po tayong tinatawag na foreman. Kapag ka sa construction po, meron tayong tinatawag na foreman, meron pong mas mababa ng konti sa kanya, ano po yon, yung mason. Kapag ka po kumikilos yung isang mason, ay sino po ba yung dapat na kinakausap ng manager kapag or noong noong supervisor? Sino po dapat yung kinakausap? Yung mason ba or yung foreman? Siyempre, karaniwan po, yung foreman po ang kakausapin. At kapag ka merong accomplishment, ay, ay yung foreman yung binibigyan ng halaga sapagkat kasama niya lang sa team yung mason or ako po kasi ay nagtatrabaho bilang isang mekaniko, meron po kaming foreman at kapag ka po may time na nagkamali po kami, ang kumukuha po ng responsibility ay yung foreman. Kapag hindi naman po may accomplishment, ay kinakailangan din naman ang nakakakuha ng 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 magandang pagtingin ay yung foreman din. Dahil sa kanya nakasalalay po yun eh. Yung igaganda ng magiging trabaho, sa kanya po nakasalalay yun. Kapag may pangit na nangyari, sa kanya din po yun. Kaya nga po, yung pagkilos natin sa Panginoon, ay katulad din ng gano'n na kapag kumikilos po tayo, yung accomplishment ay hindi po dapat sa atin. Hindi po dapat kumilos lang po tayo, pero ang gumawa po talaga nun ay yung Panginoon. Upang hindi po tayo magkaroon ng pagmamalaki. Sa verse 30 na po tayo sabi po 13, Luke chapter 18 verse 13, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin malamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Katulad po nung inawit natin kanina, hindi man tayo karapat-dapat sa kabanalan ng Panginoon, pinagindapat niya tayo. Ang gusto kasi ng Panginoon pag lumalapit tayo sa Kanya, admitted po tayo, submitted, na alam natin na hindi tayo worthy sa paglapit sa Kanya. Ngunit, isang magandang bagay yung ginawa po dito ng maniningil ng buwis. Alam po ninyo kung ano yan. Na kahit nararamdaman niya na hindi po siya worthy or hindi po siya karapat-dapat na lumapit sa Diyos, lumapit pa rin po siya. Sapagkat kung papansinin po natin sa verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Humakbang po siya para sa paglapit sa Panginoon. Hindi po dahil sa nagawa natin na tama, kaya lang tayo lalapit sa Panginoon. Kahit nararamdaman mo na parang hindi ka karapat-dapat, may nagawang kasalanan, tapos gagamitin ka ng Panginoon, mas dapat tayong lumapit sa harapan ng ating Panginoon. Mas dapat nating lapitan, mas kailangan natin yung pagsama ng Panginoon. Mas admitted ka na may nagawa tayong kasalanan. Mas gusto ng Panginoon. Sapagkat ano yung sinasabi sa verse 14? Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Sapagkat ang paglapit sa Panginoon ay hindi dahil meron tayong nagawang success sa harapan ng Panginoon, hindi dahil meron tayong nagawang
kabutihan sa harapan ng Panginoon, hindi dahil kumilos ka at naglingkod sa Panginoon, andun na yung kapatawaran, na andun na yung katugunan, kundi nandoon sa nagpapakababa na humaharap sa ating, nandoon sa nag-a-admit, nandoon sa tumatanggap ng kamalian sa harapan ng Panginoon. Nandoon yung kaluguran ng Panginoon, nandoon yung kanyang pagpapatawad. Kaya nga, ulitin ko po mga kapatid, ang kaligtasan, ang paglapit sa Panginoon ay hindi nakadepende sa ginagawa ng ibang tao, kundi nakadepende ito sa atin kung paano tayo lalapit sa ating Panginoon. At sa kahuli-hulihan, isang bagay lang po ang ating laging tatandaan. Ang lahat ng kinikilos natin, lahat ng ating ginagawa, ay ginagawa natin sa pamamagitan ng Panginoon at dahil lamang sa Panginoon. Hindi sa ating ganang sarili upang hindi po tayo magkaroon ng pagmamalaki sa ating sarili, kundi ang Panginoon lamang yung kaya nating ipagmalaki sa ating ginagawang paglilingkod. At habang naglilingkod po tayo, habang ginagamit tayo ng Panginoon, more on na ginagamit ka ng Panginoon, mightily, mas maraming nakaka-recognize sa atin, mas maraming nakakakilala na sa atin sa paggamit ng Panginoon, mas lalo po, mas magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Mas lalong isipin natin yung kababaang loob sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya sa mga oras po na ito, magwakas na po tayo sa atin pong sa isang panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Napakadakila po ninyo. Luwalhatiin po kayo, aming dakilang Diyos. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa umaga na ito. Patuloy po kami na lumalapit, nagpapasalamat sa inyo. Panginoon, katulad ng aming naaral sa umaga na ito, na habang ginagamit po ninyo kami, na habang kumikilos kami sa inyong kalooban, lalong-lalo na po yung pagpapakababa, na katulad po nung ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, na katulad po nung ginawa ninyo na ang lahat ng nasa sa inyo'y iniwan ninyo. Ganun po kayo yan ninyong iwanan yung inyong katatayuan at abutin kami na makasalanan, kami na hindi karapat-dapat, kami na mababa. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Dakilain po kayo, O Diyos. Dalangin po namin sa umaga na ito. Patuloy na kapayapaan nagmumuli po ninyo sa bawat isa. At patuloy na taglayin namin, O Diyos, yung pagsama ninyo, yung pagkilos ninyong banal na Espiritu, patuloy na sumagana sa amin. Dalangin namin, Panginoon, O Diyos, pagpalain po ninyo ang buhay ng bawat sa buong maghapon na ito, inyong kagalakan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Inakin namin ang lahat ng ito. Hallelujah. Purihin po kayo, parangalan sa aming buhay. Inakin po namin tapat, banal na aming pinaglilingkuran sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.